Wrapping tutorial muna tayo mga mi. Una, kumuha lang ako ng 1/2 wrapper, tapos tinupi ko both sides. Then, tinupi ko pa pagitna. Ayan. Ayus-ayusin na lang natin yung lupot para mas maganda siyang tingnan mga mi. Sa pagtitip naman ng mga wrappings neto, dapat naka-intact yung wrapping sa gilid, tapos ititip talaga siya ng mabuti para hindi siya makalas. Yung sobrang 1/2 ng wrapper, kinuha ko tapos ginupit ko sa gitna. Bali, tutupi ko siya sa gilid ng ganyan, tapos itutupi ulit pa gitna. Ayan. Gumawa ako ng dalawa para sa both sides. Wala akong binabasehan na measurement, tantyameter ganun ha. Sa pagdidikit naman ng wrapper mga mi, huwag mo siya masyadong iipit para mas malaki siyang tingnan. Tapos ayus-ayusin mo na lang both gilid para mas maganda siyang tingnan lalo. Ganun lang. Repeat both sides lang yung steps. After nun, kumuha ko ng tissue, tapos tinupi-tupi ko ng ganyan, tapos nilagay sa harap para parang may may bounce, ganun. Pero hindi ko alam yung tawag, basta parang ganun. Yung size naman nito is yung 1/6 part ng wrapper, tinupi ko sa 4. Yan, ganun. Tapos itutupi ko pa gitna, ilalagay ko muna sa gitna para mas maganda siyang tingnan mamaya. Tandaan natin mga mi, huwag natin titipirin sa tape yung mga gawa natin para hindi ito makalas. At saka pala mga mi, huwag nating mamadain yung pag-wrap para maganda yung kakalabasan nito. Tsaga lang kumbaga, ganun. Medyo mahirap lang lagyan yung nasa harapan, pero eventually matututunan mo din yan mga mi. Kumuha ko dito ng isang 1/2 na wrapper, tapos hinati ko sa tatlo. Yung isa, ginamit ko pang cover sa baba, tapos yung dalawa ay mamaya ilalagay ko sa gilid. Bali, nagkat lang ako ng dalawang 1/6 size, tapos ilalagay ko sa gilid ng Tantyameter lang yung gamit kong pang measure, tapos nilagay ko lang sa gilid both sides, itip sa likod para hindi umalas. Tapos ayan na, malaki na siyang tingnan, di ba mga mi? So, ayan mga mi, nagkat lang ako ng isang 1/6 size ng wrapper. Tapos, hinati ko sa dalawa at ilalagay ko yan sa harap para mas maganda siyang tingnan mga mi. Dito, nag-cut lang ako ng dalawang 1/6 size, tapos hinati ko ito sa 4 para gagawin kong palda ng ating bouquet. Sa paggawa pala ng palda mga mi, marami tayong ways kung paano gumawa ng palda, pero para sa akin, ito yung pinakamatipid, saka malaki naman siyang tingnan pag ganito yung pagkakakat ng palda. Yung ginawa ko lang is, i-cut ko sa 4 yung 1/6, tapos i-fold ko siya sa gitna, tapos ayan na. Bali, ihaharap ko yung dalawang naka-fold para siyang may buka pag tinitingnan. Ayan mga mi, tingnan mo, sobrang laki na. Yung 1/2 is kinat ko sa dalawa, tapos yung isa is ilalagay ko sa likod para itago yung mga chismis natin mga mi, kanon. And ayan na, maglalagay na tayo ng logo mga mi. Ay, syala mga mi, ang tanga ko sa part na naglagay na ako ng logo, tapos wala pa palang ribbon yung bouquet ko. Ayan, maglalagay tayo ng ribbon, tapos gagawa tayo ng bow. Syempre, ilalagay natin. And ayan na, tapos na ang ating bouquet. Thank you so much mga mi.